Kung ang aking kwento ay nabigyan ng direksyon dahil sa mabilis at maaasahang serbisyo, alam kong marami pang mga kamay-ari ang may kaparehong kwento ng pag-asa at pag-unlad. Sa samahang ito, hindi lamang mga pangangailangan ang natutugunan. May mga pangarap ding unti-unting natutupad at mga buhay na tahimik na nababago. Mula sa mabilis na serbisyo, nabubuo ang mga kwentong puno ng pag-asa. Isa pang kwentong buhay co-op. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dala ko po isang maikling kwento na nais kong ibahagi sa inyo. Ako po si Josephine, 22 taong gulang. Anak ako ni Technical Sergeant Jesus Romano, 44 na taong gulang. Sa kasalukuyan, naka-assign siya sa Engineer Combat Battalion, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Alam nyo, nanggaling na din po siya sa Mindanao. Doon nga po niya nakilala si Inay. Nang magsimula sila ng buhay may asawa, madali lang, masaya, ngunit nang magtagal, nung maging 2, 3, 4 na kaming mga anak nila ay kinakapos na talaga. Magkano lang ba naman ang sinusweldo ng isang sundalo? Sa 15,000 na kinikita niya, 4,000 na lang ang natitira. Minsan, pati subsistence allowance niya napupunta pa rin sa amin. Kung susumahin, ubos talaga. Pero dito sa Army, may dumating na tulong. Ito ang PAF CPIC. Itinayo daw ito para sa tatay ko at sa kanyang pamilya. Sa PAPSI, lahat ay naging maliwanag. Tinuring naming isang magandang umaga sa Army ang PAF CPIC dahil sa handog nitong tulong, di lamang pinansyal, kundi maging suportang moral kay Itay at sa amin na kanyang pamilya. Kaya nga ako nakagraduate ng MASCOM dahil sa PAF CPIC. Naging bahagi ng aming pandagdag na panustos sa araw-araw ang aming sari-sari store na nagmula sa Income Generating Project Loan o IGP ng Co-op. Ang alam ko, ito ang ilan pa sa mga pinondohan ng kooperatiba. O nga pala si Junior, sabi ni Itay, baka di na siya makapagtapos ng pag-aaral. Salamat na lang dahil may PAF CPIC Scholarship Program na sinimulan noong 1997. Isa dito si Marjorie Pineda, isa ng nurse ngayon. Hay, sa wakas, di na ako matutulog na katabi ang Armalite at radyo dahil may PAFC NHA housing na sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. May mga lote na rin ito ngayon na pwede nang patayuan ng bahay. Ayoko na kasing matulog sa bunkers, matigas, maalalahanin din ng kooperatiba. Iniisip nito ang kapakanan hindi lamang ng mga miyembro kundi ng iba pang sundalong nangangailangan. Kaya itinatag ang Saklay Fund Program. Layunin nitong itaas ang moral ng mga sundalo. Nagbibigay ito ng saklay, wheelchair at iba pa sa mga sundalong wounded sa engkwentro o may kapansanan. Maging sa huling sandali ng buhay ni Itay, karamay pa rin niya ang PAF CPIC. Bukod sa bayad na lahat ng utang ni Itay, may abuloy pa kaming matatanggap. Ito ang Social Welfare Benefit. Mahirap talaga ang buhay sundalo. Maraming mga pagsasakripisyo, pagtitiis, pagsisikip ng sinturon. Ang masasabi ko, minsan nang naging maulap ang buhay ni Itay. Ang buhay namin. Pero ngayon, patuloy na itong masisinagan ng liwanag ng kooperatiba, ng PAF CPIC at dalangin ko sa puong may kapal. Sana, wala nang takip siling. At sa bawat kwentong nababago, lalong tumitibay ang aking paniniwala na sa PAF CPIC, ang mabilis na serbisyo ay hindi lamang pangako.
Ito ang daan tungo sa isang kinabukasang sigurado.